guy, this guy from there is Panis. Taga-deliver. Na naman? Alright. That's it. Monday to Sunday. Sunday na naman. J-Burn. Basta kayo guys. Ako, okay lang syempre. Work. Aral. Ganun pa rin, trip lang tayo dito. Kumbaga, hanap-hanap lang din tayo ng gagawin natin habang nagtatrabaho. Kumbaga, routine lang tayo, usually paulit-ulit lang, hinahaluan lang natin ng ibang mga trip. Para hindi tayo maboring dito. Kumbaga, kahit pa paano, nagpo-focus tayo sa work, tsaka self-improvement, sa health natin, kain ng masustansya, tapos workout, aral, hindi naman aral sa career, aral sa career, tapos
mga self-development na mga libro. Ito, meron ako. Ito, meron ako dito. Ito, mga ganitong klaseng libro. So, ang ganda na itong libro na to. Bale, nabasa ko na to ng isang buo. Binabasa ko ulit siya. Kasi sobrang, para sa akin quality to eh. Kumbaga, magagamit mo rin talaga to eh. Usually kapag, lalo na sa ano, pag negosyo. So, ang title na ito, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Carnegie or Carnegie, di ko alam. Basta yun yung pagkakabasa ko dyan. So, maganda. Maganda to guys, try nyo to. So, yun. Let's get back to it. Ano bang topic natin for this week? Ang topic natin for this week ay speed. So, speed, bilis, velocity, slow speed, fast speed, safe speed. So, yun. Dito sa, bali dito natin i-connect muna sa work ko. So, dito natin i-connect sa work ko. Bali, meron kami dito tinatawag na safe speed. So, ano nga ba yung safe speed dito sa pagbabarko? Yun yung, baga, iiwasan mong ma-involve sa collision or banggaan, sa tragedy. So, doon pumapasok yung slow down, tapos full ahead. So, tapos yun, kumbaga, depende sa sitwasyon eh. Kumbaga, safe speed, kung kailangan mong magbigay ng daan, sa isang barko, kailangan mong magbigay, doon ka slow down. Slow down ka, bawas ka ng speed or kaya alter ka ng course. Kaya, slow speed, usually slow speed eh, pagka, or alter course. So, para magbigay daan sa mga sakaling dadaan na barko ko cross atin. So, small trivia lang. Dito sa barko, meron din kaming traffic dito. So, nag-giveaway din kami dito. Almost the same lang din. Ang pangalan nga nung libro ng ano namin dito, di ba? Ang pangalan Colregs. So, Rules of the Road yun. Kumbaga, Rules of the Road pero nasa sea. So, yung ano niya, yung pinagbasihan niya, almost lang din sa sa Rules of the Road. Kung ano man yung ginagamit natin habang nagdadrive tayo ng kotse, ng motor. So, the same lang din sila ng principle. So, medyo may almost the same. Dito sa, iba lang ng konti dito sa dagat. Medyo. Pero almost the same sila. Kaya rules of the road yung tawag din doon. So, doon tayo sa slow down. Kapag mag-giveaway tayo sa ibang barko, bibigyan natin yung sarili natin ng panahon para mag-isip, ample time para evaluate yung sitwasyon. Kumbaga, pagka hintayin natin siyang makadaan para, alam mo yun, safety yung barko natin. Di natin siyang mabangga. O yun, kasi iwas tayo dyan sa collision. So, yun naman yung purpose ng trabaho namin sa deck pag nasa bridge. Kumbaga, safety ng barko. Kumbaga, ang ano nga yun eh, the most convenient, fastest, tsaka safest way para makapunta dito sa point A, papunta dito sa point B. So, yun ang ano namin dyan, the usual target namin dyan sa bridge. Yun yung isa sa pinaka main job na para syempre, di ba, para nga naman mapadala natin ng maayos yung kargada, papunta sa isang kargada, sa isang port na tong loading port, para maka-discharge dito sa isang port na to, kailangan natin makapunta doon ng safe speed lang para makapunta tayo dyan. Magayon, slow down pag magbibigay, tapos kapag ka fast speed naman or full ahead, dyan naman yung papasok yung mabilis tayo. Kumbaga, kailangan natin may habulin tayo. Kumbaga, kailangan nating on schedule. Kailangan may hinahabol tayong schedule. Kung tayo magmamabilis tayo dyan. Pero, dun sa pagmamabilis na yon, dapat safety pa din. Kumbaga, safe speed pa rin. Though mabilis ka man, pero safety ka pa rin. Kumbaga, hinahabol mo yung schedule eh. Pero, safety ka pa din. Kumbaga, kahit mabilis ka. Kumbaga, palong-palo yung barko nyo. Talagang overtake kayo ng overtake. Liko kayo ng liko. Within dun sa speed na yun, safe pa rin kayo. Hindi kayo nakakabangga. Hindi kayo nagiging threat sa ibang barko. So yun, full ahead. So, konting trivia lang dito sa pagbabarko. So yun, meron kami dyan, safe speed. Rule 6, safe speed. So yun, ganun din sa buhay guys. Kapag ka
alam mo yun, kailangan mong mag-slow down para pag-isipan yung mga desisyon natin sa buhay. Kasi baka mamaya minsan padalos-dalos tayo. Baka mamaya pagka sobrang padalos-dalos natin magdesisyon, makabangga tayo. Kumbaga, maano tayo, madali tayo. Magka-problema tayo kapag hindi natin masyadong pinag-isipan yung mga desisyon natin sa buhay. Kumbaga, take it slow. Kumbaga, pag-isipan ng mabuti, lalo na yung mga importanteng bagay. Ikaw na yan, depende na yun sa'yo. Kumbaga, take your time pag mga importanteng bagay. So, doon naman tayo sa fast. Minsan sa buhay naman, kapag may mga bagay kasi na dumadating na minsanan, alam mong minsanan lang eh. Tapos malinaw na malinaw pa na maganda rin talaga. Maa-align din sa'yo yung isang bagay na yon. Tapos bigla ka nagkaroon ng opportunity. Kunin mo na agad. Kumbaga, speed lang. Kumbaga, get that opportunity. Kunin mo na agad. Kumbaga, kasi baka mamaya, once in a lifetime lang yun eh. Kumbaga, regrets yan pagka hindi mo kinuha. Kumbaga, kailangan aware ka lang din na yung bagay na yon, sakaling mag-open yon, sakaling mag-open yung bagay na yon, kunin mo na agad. Alam mo sa sarili mo, opportunity na to. Pag dumating to, hindi ko papakawalan to, kukunin ko talaga to. Fast. Kumbaga, dun papasok yung fast. Kumbaga, kailangan grab the opportunity agad. Sa life, sa career. So, kung ano man yan, kung ano man klaseng bagay yan, pag alam mo talaga na, pag aware ka na magiging maganda yon para sa future mo, kunin mo na agad. Pero yung mga, yung iba, kumbaga dun yung connection nun, fast, kumbaga grab mo din agad. Tapos nandun din tayo sa slow na, huwag ka naman sobrang slow na, sobrang grabe ka naman nagtitake time na, tagal na, taon na, nagtitake time ka pa rin. Kumbaga, bigyan mo rin ng, hindi siya sobrang tagal, kumbaga enough time lang para makapag-decide. Hindi sobrang tagal mo nung pinag-isipan, taon ka na nag-iisip kung kikilos ka ba o hindi. Hindi yung ganoon. Kumbaga dahan-dahan ka mag-isip, pero pagka tapos doon ka na magiging aware na, okay, kapag nagkaroon ng opportunity, kuha agad. Kunin mo na agad kasi hindi yung ibang opportunity, hindi yun agad kusang dumadating. Kumbaga, once in a lifetime yung iba para maiwasan natin yung regrets. Madaming mga ganyang pangyayari. So, hanggat maaari, iwasan natin yan at sana huwag mangyari yung mga ganun na opportunity na nakakawala. Sayang yun. Kumbaga, pero ganun talaga yung buhay. May mga times din na ganun, may mga opportunity din ako na sayang. Di ko pa kasi alam eh. Di ko pa kasi alam na ganun eh. Na ganun pala yun eh. So, nandun na yun ang natuto na ako na pag dumating yun ulit, na hindi ko naman alam kung dadating ba ulit, alam ko na kung paano siya i-approach, alam ko na kung paano siya kukunin. Baga meron na akong wisdom para makuha yung bagay na pag dumating siya ulit, kung darating man siya ulit, kung anong man klaseng opportunity na yun. So, ayun. Sa life, sa career, yan, sa business, syempre may natanggap akong project dito sa business ko na to. I-share ko lang experience ko. Pag may natatanggap akong project, kumbaga, gusto ko dati agad. Kumbaga parang kino-compete ko yung iba eh. Kumbaga kung sila magagawa nila sa loob lang ng 4 na araw, ako gagawin ko yung 2 araw, sasabihin ko agad sa customer, 2 araw lang. Makukuha mo na rin agad yan. Hindi. Kumbaga, pilit ba? Kumbaga, minadali ko siya tapos ang pangit nung kinalabasan dun sa project na yon. So, ang natutunan ko dun sa experience na yon, hindi mo naman kailangang bilisan eh. Minsan, yung proseso, kumbaga, baka mamaya, sobrang pagmamadali mo, yung proseso, nauunsya, kumbaga yung quality nung ginagawa mo, nawawala na kasi nga, minamadali mo eh. Kumbaga, mas maganda kahit papaano, slow down, mag-focus ka dun sa ginagawa mo, ipulido mo siya. Kapag paulit-ulit ka na nun, bibilis ka naman ang bibilis dun eh, doon mo naman siya malalaman. So, ang experience ko yan doon dati, yun nga, masyado akong minamadali, na dapat ini-slow down ko lang talaga.
Tapos hanggang sa tumagal, alam ko na siya kung paano siya gawin ng mabilis. So, kung alam ko yun na mas maaga sana, kung naiwasan ko yung mga ganong klaseng bulilyaso, back job mangyayari doon kasi babalikan mo ulit ka pa, mag-aabono ka pa. Yun yung masakit doon eh, mag-aabono ka pa eh, kasi bulilyaso yung nagawa ko that time eh. Kumbaga sayang yung pera, yung biskita ko na ano pa, nawala. So, yun, iniiwasan natin yung ganon. Pero, usually, yun din naman yung proseso ng paano ka matuto. Pero, yun yung insight ko, kailangan minsan slow down. Tapos, habang tumatagal, doon ka rin naman bibilis eh. Huwag natin masyadong madaliin sa negosyo. Gagaling at gagaling ka din naman dyan. Bibilis ka lang ng bibilis. Sa una, mabagal ka lang talaga. Huwag mo masyadong pilitin. Kasi baka ma-unsyame yung quality, mawala. Lalo ka pa mawala ng customer, mga kliyente. So, ayun. Yaman sa business. Tapos sa business din, minsan, pag alam mo na yung bilis, yan. Baga dapat mabilis ka din sa opportunity. Alam mo na yung negosyo na yon, may mga opportunity na dumadating. Grab mo na agad. Kumbaga, alam mo na kung paano Alam mo na kung paano kahit maglabas ka man ng pera. Kumbaga, kung kailangan mo maglabas ng malaking pera, alam mo Kumbaga, mag-grab mo din agad siya. Kumbaga, alam mo naman kasi kung anong kalalabasan nun Kailangan, mabilis ka lang din kasi marami ding naghahanap niyan. Kumbaga, dapat ikaw din, alam mo sa sarili mo na maraming gumagawa na ito. Maraming naghahanap ng ganito. Tapos lumapit sa akin yung opportunity. Nakita ko, kunin mo na agad. Kunin ko na agad. Kumbaga, akin na to. Kumbaga, ito na to. Peperahin ko na to. Kumbaga, pagkakakitaan ko na to. Yan. Kumbaga, ganun din. Parang sa ano lang din. Usually buy and sell yan. Buy and sell yan. Sinasabi ko na yun. Bibilin ko ng mura. Tapos bebenta ko dagdagan ko, papatungan ko ng kahit papano. Kasi bulk order yan Minsan kasi, di ba, seasonal, mga bagay na kailangan mo, uso sa panahon na yon, bulk order, tapos benta mo lang na ibenta, dagdagan mo lang dagdagan. Opportunity na nakuha mo ng mura yung isang bagay na yon, tapos quality pa. Bilhin mo na agad, tapos pass flip. Gatasan mo lang ng gatasan yung mga opportunity na yan para, alam mo yun, para kumita tayo. Hindi naman ang goal natin na kumita at matuto. So yun, sa business, sa life, sa career, sa business, sa investment, yan. Sa investment naman, doon tayo sa safe. Safe investment, slow, yung mga slow earners na investment, usually dyan yung safe yung mga slow na tumataas yung value. Mas realistic siya, mas okay yun yung kahit mabagal man nag-appreciate yung value niya, at least meron, di ba? Kumpara sa mabilisan, yung iba kasi nahuhulog dun sa patibong na fast money. Paano ba yung fast money na yan? So, yung iba, investment sabihin 100k, invest ka ng 100k. Tapos, after 1 week, magiging 110. Fast money. Isang linggo lang, kumita agad yung pera mo. 10% agad yun. Kung 100k, 10k, 10% agad yun. Sino bang walang gusto nun? Kumbaga, lahat gusto nun. Doon naman nabibitag yung iba. Maganda naman sila na i-scam. So, mas realistic yung slow para sa fast investment. Pero yun, depende sa'yo. Pag sa mga investment talaga, usually scam pag mabilisan. Pero pag sa negosyo, yung mga fast flip, yan talaga, effective yan. Kapag yung ikaw talaga yung nagtatrabaho, alam mo na kikita ka, hindi yung ibang tao yung nagtatrabaho ng pera mo. Kasi ikaw nakakakita. Pero kung ipapagkatiwala mo sa iba, tapos sasabihin, fast money, alanganin yan. Papasok din yung sugal. Yan, fast money din yan sugal kung trip mong mabilisan ka dyan sa mabilisan pera, sugal. Mabilisan manalo, mabilisan din matalo. Di ba? Sakit, di ba? Mabilis ka man nanalo, mabilis man yung pera, o mabilis din mawala. Di ba? Masakit, di ba? So, hanggat maaari, para sa akin, ang opinion ko, layo tayo dyan sa sugal kasi siguro hindi ako para sa sugal.
Yung iba, hindi naman talaga para sa sugal, pinipilit pa. Hanggang sa magkautang-utang na sila, lalong bumagal yung progress ng buhay nila kasi ang dami nilang utang. So, mas maganda wala tayong hindi tayo pumapasok sa pag-isipan natin. Diyan papasok yung pag-isipan natin ng mabuti bago tayo pumasok diyan sa mga ganyang klaseng bisyo sa sugal. Pag-isipan mo, huwag kang padalos-dalos yan, pare. Baka mamaya, nadadala ka lang sa hype. Baka mamaya, nadadala ka lang sa peer pressure ng mga katropa mo na, pare, ako, kumikita ako ng gento-gento sa loob ng isang araw. Pero hindi nila sinasabi kung magkano talaga yung natatalo nila. Yung panalo lang. Baka mamaya, break even lang, or mamaya, negative pa. So, slow down. Pag-isipan ng mabuti yung mga desisyon, lalo na sa pera. Kasi mahirap kitain yung pera. Matrabaho. Mabagal. May mga times na mabagal na makikita ka eh. Blessing na lang kapag mabilis mo nakukuha yung pera sa maayos na paraan, sa magandang paraan. So yun. Ayos ba? So yun, din naman tayo sa mga tao. Kapag sa mga tao naman, dapat slow down lang din tayo. Slow down lang din tayo sa pagtitiwala sa kanila. Slow down sa pagtitiwala, pero mabilis mag-cut off. Kailangan nilang ma-earn yung tiwala natin, dahan-dahan lang. Pag naman tayo agad mabilis nagtitiwala sa mga taong bago lang natin nakikilala, baka mamaya kung masamang tao pala yan or kung anong klaseng tao yan na hindi pala natin gusto. Take time para kilalanin yung taong yan, hindi yung isang usap pa lang, kuha ka na agad. O ganun. Iwasan natin yung ganyang klase. Protektahan mo rin yung sarili mo. Kasi mamaya, dahan-dahan ka lang sa pagdidesisyon sa mga tao, sa pagkikilala, sa pagtitiwala. Tapos pag alam mong bullshit, cut off agad, mabilisan, fast cut off. Kung makukuha ka man nila sa fast trust, kung makukuha man nila sa'yo yung trust ng maaga, dapat mabilis mo lang din sila maka-cut off pag bullshitan na. Usually naman sa akin, ang experience ko naman, ako mabilis ako magtiwala pagka parehas kami ng value ng kausap ko eh. Kung hindi naman sa unang kita pa lang. Mga ilang kita na rin. Kung magiging kaibigan man yan, business partner, or ka-relationship. Pag-align sa akin, mabilis kaming nagja-jam mabilis nagki-click ba. So, pero pag nakita kung mabilis man yung namin, fast trust man yung pagkakakilala namin. Fast cut off din sa akin na kapag hindi ka nag-hold dyan sa pinag-uusapan natin, sa value natin, cut off ka na sa akin kasi baka nagsasayangan lang tayo ng oras eh. At yung oras, kailangan din natin yan sinasayang. Yung oras naman sa ibang topic yan. Dito muna tayo sa skill. Fast trust, fast cut off. Mabilis na tiwala, mabilis na cut off. Kung slow na tiwala, mabilis din dapat ang cut off. Hayaan mo na yun. Para matuto rin sila na hindi pwede yung bullshitan ba. Bounce ka na agad, just go. Don't look back. Hayaan mo na yan. Madami ka pang makikilalang tao, madami ka pang makikilalang magiging kaibigan mo, magiging ka-business partner mo, magiging karelasyon mo. Madami dyan, hindi ka mauubusan, pare. Baka nasa maling lugar ka lang o mali lang yung sinasamahan mo. O yun, yung natin dyan. Tapos may dadagdag ko lang, may mga tao rin talaga na slow learner. May mga taong slow learner, may mga taong fast learner. Ang insight ko naman pag slow learner, usually niyan, hindi sila masyadong interesado dun sa ginagawa nila. Sa trabaho nila, sa nininegosyo nila. Sa trabaho nila, napilitan lang siguro to sa trabaho na to, kaya ang bagal mong matuto. Sa negosyo, nadala ka lang siguro ng hype, kaya ang bagal mong matuto, hindi ka naman interesado. Sa pinag-aaralan mo, kung nag-aaral ka, slow learner ka, kasi hindi ka naman interesado dyan sa course na kinukuha mo. Yung iba, dun ko nakikita na kaya ang bagal niya matuto kasi baka mamaya hindi siya interesado dun sa ginagawa niya. Sa fast learner naman, doon naman papasok yung
interesado ka sa ginagawa mo. Kaya ang bilis mong matuto, bilis mong makuha agad yung mga pinag-aaralan mo. Kung sa trabaho, trip na trip ng trabaho to, alam mo kikita ka ng maganda dito. Interesado ka, mabilis ka natututo, alam mo yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Sa negosyo, interesado ka naman sa negosyo na to, pag-aaralan mo siya, interesado ka sa kanya, mas mabilis mong makukuha, magagawa yung sistema. Mas mabilis mo siyang ma-handle. Sa pag-aaral naman, kung interesado ka dun sa course, matatapos mo yung course. Di ba? Kumbaga, pag interesado ka, yung focus mo nandun eh. Kumbaga, mabilis mo siyang makukuha. Kumbaga, speed lang ng speed. Kumbaga, kailangan interesado ka din para alam mo yung mabilis kang makakapag-speed, mabilis. Mahahassle mo agad siya. Kumbaga, mag-aagatasan agad natin na mag-aagatasan kung ano man. Kasi ang goal naman natin, kumita, di ba? Kumita at matuto. So, yun. Para mabilis kumita at mabilis matuto. Mabagal man matuto, baka hindi ka interesado or baka iba yung mabagal ka man matuto, baka ganun ka talaga. Pero kung interesado ka naman, okay lang kahit mabagal ka. Hindi naman kita ginajudge eh. Pero usually, mabilis kang matututo pag interesado ka. So, ayun. Yun yung ambag ko dito sa topic natin. So, kayo guys, ano ba kayo? Slow learner ba kayo? Fast learner ba kayo? Mabilis ba kayong matuto? Mabagal ba kayong matuto? Ano ba yung mga slow investment na meron ka dyan? Baka may alam ka. Interesado ako dyan para makapag-invest din ako. Baka hindi ko alam yan. Tsaka yung mga tropa natin, baka hindi nila alam yan. I-comment mo lang dyan. Tsaka yung mga fast flip na mga diskarte, baka may alam ka. I-comment mo lang din dyan. Babasahin ng mga tropa natin. Babasahin ko kung hindi ko pa alam. At gusto kong matuto, syempre. Hindi tayo magsasawang matuto sa mga tao, sa mga kaibigan, sa mga makikilala natin. So, ayun. Ano pa? Ano pa bang mga sa mga tao, nagtiwala ka na ba? May mga mabilis ka na bang pagtitiwala? Tapos nadali ka, di ba? Kumbaga, mabilis ka rin bang magtiwala? Tapos, mabilis ka rin bang mag-cut off? Di ba? Nag-ano ako dun ha? Naguluhan ako dun ha. So, yun. Comment down below kung ano mang insight mo dito sa topic natin. So, yun. Ganun pa rin guys. Get that dough. Get fit and rich. Adios. Bye-bye.